glorify your name, O God. Malakas na palakpak muli sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. It is you that we praise, that we honor, and we bless. You alone deserve all the praises, honor, glory, adoration, thanksgiving. Kayo lang po ang karapat-dapat tumanggap, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong presensya na aming ramdam na ramdam, kumikilos sa aming kalagitnaan. Lord, bukas ang kalangitan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat. Napakabuti po ninyong Diyos. Napakabiyaya ninyo, Panginoon. Mahabagin, mapagmahal, mapagbigay, mabuti, mabait na Diyos. Salamat, Lord. We serve a God like you. At ngayong oras na ito, Panginoon, kami nagpapakumbaba. Mihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin kami ng inyong buhay at banal na dugo. At hayaan niyo po ngayong oras na ito, maranasan namin ng kumpleto ang inyong pong presensya, ang inyong salita. Lord, today we are ready na kami inyong ituwid. Lord, we are ready to reflect on your word. Hayaan niyo pong malayang kumilos ang inyong banal na espiritu pang magkaroon, Panginoon, ng napakagandang reflection kami sa inyong mga salita. Lord, inaasahan namin na ngayong araw na ito dadaloy ang answered prayers, dadaloy ang inner healing and deliverance. Lord, may freedom na magaganap, may restoration, Lord God. And Lord, we pray na ngayong araw na ito, we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory. Salamat, Lord God, tinatas namin sa inyo ang lahat ng worship services all throughout the globe ng JA1. And we also pray for our Apostle Bishop Art. Ngayon po'y nasa Tugigaraw. Lord, we pray for his protection, covering, strength, anointing, and victory sa lugar na iyon as they celebrate the church anniversary there. Muli, salamat, Panginoon. We entrust to you everything and we seal this prayer by your blood. We claim the victory of today. Lalabas kaming hindi lamang punong-puno, kundi nag-uumapaw ng inyong presensya at ng inyong salita. So God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise be to God. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Lord again. Amen. Ng ating pong culture as JA1 family, sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Thank you, Lord. May kisabi sa iyong katabi, partner, mas maganda ka ngayon, mas gwapo ka ngayon, kesa nung last week. Totoo po ba? Sino po dito napanood niya na yung movie ng Passion of the Christ? Amen? Ako, grabe po yun, ano? Ano po agad yung maaalala natin when we watch or when we were watching ang Passion of the Christ? Nariyan po yung cross, yung nails, yung crown of thorns, yung suffering ni Jesus Christ. At tama po yun, yung word na suffering is very well related sa passion of the Christ. Kasi yung salitang passion, in Latin, means to suffer. Ito po ay passio in Latin, which means to suffer. Kaya po pag sinabi nating passion, hindi pala ito yung alam natin dati na, passion, gustong-gusto kong gawin yan kasi passion ko yan. Ang meaning pala nito originally is to suffer. At kapag sinabi nating passion of Christ, ito'y pagsasuffer ni Jesus. Para saan? Para sa ating kaligtasan. Pero may tanong, ano ba ang dahilan kung bakit
pumayag si Jesus na maging alay, handog, upang tayo po ay matubos at maligtas eventually. Anong dahilan bakit siya pumayag na mag-suffer? Dahil ba sumunod siya sa kalooban ng Ama? O kaya naman, na-prophesy na ito noon, kaya kinakailangan ito'y mangyari? But the truth is, kaya nagkaroon ng passion si Kristo, it is from a compassionate heart. Nagmula sa compassion. Hindi po nagsimula ang passion ni Kristo nung siya ay naghihirap pa lang. Nung siya ay dumadaan sa napakatinding testing ng kanya pong flesh. Nagsimula po ito sa mismong heart ng ating Ama. Bago po umagos o tumulo ang dugo ni Jesus Christ sa cross, una munang tumulo o umagos ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po ang title ng ating pag-uusapan today is hindi Passion of the Christ, kundi Compassion of the Christ. Mahalaga po ito because when we want to win souls and make disciples, kailangan makita po sa atin yung tunay na compassion. Habag sa Tagalog. Matinding pag-ibig sa Tagalog. Marami pong tao humahanga sa naging passion ni Jesus. Pero hindi lahat ay gusto yung compassion niya. Gusto natin maranasan ang kapangyarihan ng krus. Pero minsan ayaw natin pong maranasan o tanggapin ang mas mahalaga, which is the compassion of Christ. Christians are so passionate nowadays that they already forgot how to be compassionate. Madami na po ngayong Kristiyano, sinasabi natin, dapat ikaw ay on fire. Dapat matindi kang maglingkod. Dapat mainit ka sa Panginoon. Pero hindi natin alam, na sobrang passionate natin, nalilimutan natin ang mas mahalaga, which is to be compassionate. Marami sa atin sobrang excited mag-share ng word, tinutuwid natin ang mga kakilala natin na hindi sumusunod ayon sa kalooban ng Diyos, hindi namumuhay in a biblical way. We are being so passionate. Iniisa-isa natin yung mga salita ng Diyos, pangako ng Panginoon, pagtutuwid ng Panginoon. Ito ay ang sinabi ng 10 utos. At ito rin ang sinabing parusa kapag hindi ka sumunod. Ito ang sabi ng Biblia. We are so passionate in doing that. Pero minsan nakakalimutan natin, mas mahalaga pala na mas may compassion ka muna para mas maging effective ka. Sa sobrang init natin, sa sobrang on fire natin, hindi natin napapansin, ay ang mga sugatan ay lalong napapasok, nasusunog. Sa halip na maging on fire, ang nangyayari, nasusunog ang mga taong gusto mong ilapit sa Diyos. Kaya pala, kahit anong sabi mo ng verse, kahit anong galing ng paliwanag mo sa opisina, sa mga kaklase mo, hindi mo sila mawin. Hindi mo maisama sa church. Why? For the very reason that minsan nakakalimutan natin yung mas mahalagang sangkap ng soul winning, ng reaching out, ng mission, ng evangelism, which is ang compassion. So let us study. Don't just be passionate in sharing the word. Be also compassionate in reaching out to the lost. Ngayon po, paano ba maging effective soul winners and disciple makers using compassion? We will learn this in the book of John chapter 8 verses 1 to 11. We will one by one check. John chapter 8 verse 1. Jesus returned to the Mount of Olives. I will break it down one by one. Ano po? Hindi ko muna babasahin yung buong verse. So unahin natin yung unang puntos pa lang. Jesus returned to the Mount of Olives. Sabihin nga po natin, Mount of Olives. Ano pong meron sa Mount of Olives? Ito po, bago niya hinarap yung sitwasyon, ano po ba yung story ng John chapter 8? Ito yung makakasalamuha niya ang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya.
isang makasalanang babae na dadalhin ng mga Pariseo papunta sa kanya upang isubukin si Jesus. At dito po ipinakita ni Jesus kung paano maging compassionate. So, pinaliwanag sa John chapter 8 verse 1, nagmula muna ang kwento sa Mount of Olives. Sabihin nga po natin ulit, Mount of Olives. Number 1 point, God's presence in private produces compassion in public. Lahat ay nag-uumpisa sa presensya ng Diyos. Connection kay Lord. In order to connect to people, you need to connect first to God. Makikita po natin yan paulit-ulit na kapag po si Jesus ay may ministering gagawin, may kakaharapin siyang matinding sitwasyon, milagro, lagi po siyang pupunta sa Mount of Olives. Upang ano? Upang manalangin. Upang katagpuin ang ating Panginoon. Hindi po ito basta lamang lugar na siya'y namahinga, no. The Mount of Olives is His secret place. Ito yung lugar ng kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Tanungin ko po kayo, saan po ba ang inyong lugar kung saan nagkakaroon kayo ng pangungusap kay Lord? Nagkakaroon ng malinaw na tinig ang Diyos sa inyo? Meron po ba? Ay hindi, pastor, ako kahit saan ako, basta ako ay nasa jeep, nasa taxi, nasa school, o kaya nakakausap ko ang Diyos. I cannot believe you on that. Maaaring nakakapagsalita ka at nakakapag-pray ka kay Lord, but praying is not just about saying your requests and petition to God. Prayer is also about listening. It's 50% listening, 50% talking to God. So hindi mo pwedeng sabihin that you can listen to the voice of God while you are at school, while you are at work. You should have a secret place na kung saan tinatagpo mo ang Panginoon. Ayan po, si Jesus mismo, si Jesus na yon ang pinakamakapangyarihan na lingkod natin, mapagmahal, siya'y Diyos na nagkatawang tao. He even needs a secret place. How much more po tayo? Kaya bago mo kaharapin ang matinding sitwasyon sa buhay mo, kinakailangan nagkaharap muna kayo ni Lord. I'm not saying dapat makita mo siya, but what I'm saying is you have to experience first His presence before you face your problem. Before you face a difficult situation, kinakailangan nagkaroon na kayo ng matinding communion ng Panginoon. Sino po ditong hindi na natutokso? Taas ang kamay. Sino po ditong nakakaranas pa siyang matukso? Salamat po sa 35 na tumaas ang kamay. Kasama ako. Iilan po pala tayong natutokso pa dito? Sino po ditong natutokso pa? Palagay ko lahat tayo. At hindi mo kayang harapin o hindi mo kayang magdesisyon ng tama sa harap ng tukso kapag malayo ka sa Diyos. Kapag wala kang connection sa Kanya. That is the reason why Jesus modeled us this way. Pumupunta siya sa Mount of Olives, bababa siya at makikisalamuha sa tao. After makisalamuha, babalik uli sa Mount of Olives o saan mang secret place at then saka uli siya magkakaroon ng ministry. Minister to the Lord muna, bago ministry to the people. After the ministry to the people, again, ministry with the Lord. Yan po ang sikreto ni Jesus kung bakit nakaya niyang tapusin ang kanyang misyon sa cross. Alam niyo po ba kung ano ang paanan ng bundok ng Mount of Olives? Tanungin niyo kung ano? Gethsemane. Alam niyo ba na bago mamatay si Jesus, bago siya dakpin ng mga Romano, ng mga sundalo, saan po siya nagpunta? Sa Gethsemane. At ito po ang paanan
ng bundok ng Olibo. Ito po yung lugar na kung saan nagkaroon na ng pagdidesisyon si Lord. Kaya siya nagtagal doon. Iniwan niya ang mga disipulo. Sabi niya, ito na ang huling oras ko para makaniig ang aking Ama. At kailangan ko ng connection sa Kanya. Sa tindi ng dadaanin niyang sakripisyo sa cross, pinahirapan, ipinako para sa ating katubusan. Kinailangan niya munang magkaroon ng moment of Gethsemane. In the Old Testament, David and Absalom, umakyat po si David sa Mount of Olives that could be seen in 2 Samuel chapter 15 verse 30. Umakyat po si David sa Mount of Olives. Why? Kasi hinahabol siya ng kanyang anak na naghihigante o naghihimagsik sa kanya na si Absalom. Imagine niyo si King David umakyat sa Mount of Olives para ano? Para tumakas. Para ano? Para umiyak. Ang presensya ng Diyos, hindi po ito lugar para lamang magsabi kung gaano kabuti ang Panginoon. Ito'y ginagamit din natin, ang presensya ng Diyos, ang Mount of Olives. Ginagamit natin ito para yung kanyang presensya maglinis, gumamot sa ating mga puso na nahihirapan, na nasa gitna ng pagsubok, nasa gitna ng problema. The mountain that once witnessed a broken king now witnessed the perfect king carrying the brokenness of the world. Imagine nyo, from David to Jesus, Mount of Olives has always been there. Nakita ng Mount of Olives ang brokenness ni David as a king. At nakita rin ng Mount of Olives ang ating perfect king, which is King Jesus, who carried the brokenness of the world. At alam natin in Zechariah chapter 14 verse 4, si Jesus po ay babalik, the second coming of Christ. Alam nyo ba kung saan uupo si Jesus sa kanyang pagbabalik? Sa Zechariah 14 verse 4, it was prophesied, uupo po siya sa Mount of Olives. Yung same place na kung saan isinurrender niya ang kalooban niya sa kalooban ng kanyang amang sumasalangit is also the same place where where he will proclaim his victory over Satan forever. Ano pong ibig sabihin? Ang presensya ng Diyos dito nadidetermine kung ang Kristiyano ay matatalo o mananalo sa pagsubok. Hindi ang panalo sa pagsubok ay kapag nandun ka na sa pagsubok at napagtagumpayan mo. No. Ang tunay na panalo sa pagsubok is kapag naroon ka pa sa presensya ng Diyos, wala pa yung paparating na pagsubok, pero doon pa lamang dahil kinakatagpo ka ng Diyos doon, huwag kang mag-alala kasi pagbalik mo doon, ang daladala mo na ay tagumpay. That is the Mount of Olives in our lives. Kaya huwag mong babaliwalain ang secret place. Huwag mong babaliwalain, mamahinain yung lugar na nag-i-spend ka ng time, 1 hour, 2 hours, being with God, listening to His voice. Huwag mong mamaliitin yun dahil yung lugar na kung saan ka umiyak at nag-surrender will also be the same place where God will give you the success and God will give you the victory. Ang success po ni Jesus ay nag-umpisa na sa Mount of Olives. Kita nating magtatagumpay si Lord kasi marunong siyang kumonek sa Diyos nung panahon na siya'y tao. Alam na natin na siya'y magtatagumpay kasi kung wala siyang kahit anong ginawang reconnection, recharging kay Lord nung mga time na yon, I do believe in my heart na hindi niya mafulfill ang great mission niya, which is to redeem us through the cross. That is the truth. Ganun kahalaga ang Mount of Olives sa ating buhay. At kung mapapansin po ninyo,
Nag-minister po si Lord from Mount of Olives to the temple. But we will go to there shortly. This is the pattern of Jesus. Kung bakit siya tagumpay. Presence before people. Prayer before pressure. Communion with God before confrontation. Ano po ang ginagawa malimit ng Kristiyano? Baliktad. Haharap muna sa pressure, saka magpe-pray. Lord, ingatan mo po ako, samahan mo ako, magtagumpay ako ngayon. That's not the way. Kaya laging bumabagsak at hindi nakakapasa ang Kristiyano sa test. Kasi doon pa lamang siya mag-uumpisa. Habang nasa gitna ka na ng test, doon pa lamang. Meron ho ba dito na kapag kakita niyang madilim ang langit at parang bubuhos ang malakas na ulan, meron ho ba dito walang kadaladalang payong? Palagay ko, basta malaman mo sa pag-asa na mayroong bagyo na paparating, lagi ka nang may dalang payong. Kasi pagka wala at ikaw ay inabot, ay paano? Hello? Ganyan din po ang Kristiyano. Hindi na natuto. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, ikaw natututo ka. Maraming Kristiyano, kung kailan may pagsubok sa kaluhod, iyak kay Lord. Hindi ganun ang paraan, kapatid. Kaya hindi ka makapanagumpay. Gayahin mo si Jesus. Doon muna siya sa presence ng Diyos kasi alam niya kapag naroon siya, doon ibinibigay ng Diyos ang tagumpay. Again, sinasabi ko, ang tagumpay ay hindi mo lamang pinagtatrabahuhan. Ang tagumpay is actually 10% perspiration and 90% favor. Ano daw? 10%? Ano yung perspiration? 10% of labor. May ginawa ka din. Pero 90% kaya ka magtatagumpay is actually galing sa Diyos. Hello? Ay saan ibinibigay ng Diyos ang tagumpay? Sa Mount of Olives. Tanong ko sa iyo, kailan ka huling nakapasok sa Mount of Olives mo? Kailan mo huling tininig ang boses ng Diyos? Remember this, kapatid. Anong ginagawa ng tao? Binabaligtad po itong tatlong prinsipyong ito ni Lord. Remember that you cannot carry Christ's heart if you no longer carry His presence. Gusto mong mag-win souls and make disciples? Gusto mong maakay sa Diyos yung mga ini-invite mo? Gusto mo bang madala sa Lord ang pamilya mo? Well, carry God's presence so that you can also carry His heart. But without the Mount of Olives, without your experience with Him, it is impossible. Hindi mo kaya yon. Kaya I doubt if somebody is winning people to Christ and yet hindi siya connected sa Diyos. Doubt. I really doubt na mawiwin mo. Kahit gaano kagaling kang magsalita ng bersikulo, kahit ipakita mong isa-isa sa Biblia kung ano ang mga pangako ng Diyos, pero kapag wala sa'yo yung heart ni Lord, what is the heart of God? Compassion for souls. John chapter 8 verse 2. But early the next morning, he was back again at the temple. A crowd soon gathered and he sat down and taught them. After niya daw sa Mount of Olives, hindi siya tumambay doon. Of course, may ministry si Jesus sa mga tao. So anong priority niya? His ministry with God or to God. Yun muna. Yun ang first thing. Pagkatapos noon, early the next morning, kinabukasan na to. Sino dito ang kung gumising tuwing umaga ay alas 11 na, alas 12 na, gising na ang mga demonyo, tulog pa ang Kristiyano,
Buti na lang walang ganun dito. Compassion always makes the first move. Uunahan mo naman dapat. Ika'y magmamaaga. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang umabot sa atin. Dahil hindi natin kayang abutin ng Panginoon. Kaya ang kanyang pag-ibig ang umabot sa atin. Ganon din ang mga taong gusto mong idalhin sa paanan ni Kristo. Hindi nila alam kung paano pupunta sa paanan ni Kristo. Kaya iaabot mo ang kamay mo at sila'y dadalhin mo papunta doon sa presensya ng Diyos. Dahil kung walang magdadala sa kanila, ay paano sila pupunta doon? Ang tanong, gusto ba nilang iabot ang kamay sa iyo? Kaya sabi mo, halika, pupunta tayo sa presensya ng Diyos. Pupunta tayo sa kalooban ni Lord. Halika, ayaw naman nilang ibigay sa iyo ang kamay nila. Ibig sabihin, hindi mo pinakikita ang tunay na compassion. Ano uli ang mission ni Jesus dito sa lupa? Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and save who are lost. Kita nyo ha? Pinag-usapan natin last week. Hinahanap ng pag-ibig at biyaya at kabutihan ng Diyos ang mga nawawalang tupa. Hindi tayo ang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang patuloy na humahanap sa atin, umaabot sa atin sa pamamagitan ng mga katabi mo. Kasama mo ba ngayon ang nag-invite sa iyo? Sino ho ditong kasama niyo yung nag-invite sa kanya? Okay? Okay? Praise God. Hindi ho ba? Laking pasasalamat nyo diyan sa nag-invite sa inyo at nakilala nyo si Kristo. Nagkaroon kayo ng tamang relasyon sa Diyos. Tama? Well, precisely, dahil yan po ang meaning ng compassion. Merong sasama sa iyo, mag-i-invite sa iyo, dadaling ka doon. Bakit ka sumama sa Kanya? Bakit? Mama ka doon at doon ay merong nagtuturong gwapo. Hindi naman yun ang pinang-imbita sa iyo eh. Kaya ka sumama dyan, bakit? Nakita mo yung compassion. Hindi mo lang sinasabi sa Kanya, pero nakita mo ang compassion sa Kanya. Nakita mo kung paano binago ng Diyos ang buhay niya, at gusto mo rin mabago din ang buhay mo. Kaya kahit hindi ka pa pinipilit imbitahin, isang sabi lang sa iyo, sama ka sa akin sa church. Sama ka nga dahil nakita mo ang puso ni Kristo sa Kanya. Well, that is the reason why Jesus came to the world. It is to seek and save those who are lost. Ang compassion po, ito po'y laging may sakripisyo. May oras na nakukuha, napapagod. Jesus was even rejected in His own place. May sakripisyo. Kasi kapag inintay mo na ang pag-ibig o hanapin mo ang pag-ibig, hindi mo ito matagpuan. Ang pag-ibig ang kumakatagpo sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi mong single at matagal nang nagpe-pray ng partner, sabihin mo sa kanya, hinahanap ka na ng pag-ibig. Huwag ka kasing umalis. Kaya hindi ka matagpuan ng pag-ibig kung saan-saan ka humahanap ng pag-ibig. Listen to this. Love doesn't wait to be needed. Love anticipates the need. Ang tunay na pag-ibig, if-fulfill agad nito ang pangangailangan bago pa sabihin ang need. Hindi po hinanap ni Jesus ang komportable sa lupa. Ako ay hari, ako ay Diyos ng mga Diyos. Hindi niya hinanap yon. Kasi alam niya, ang kailangan niya ay makaabot sa tao. Sino ho dito? Ako ay pastor. Minsan ay sasabihin sa may makikipag-appointment, magpapapray. Minsan alang ang oras. Pero bakit nagre-respond tayo bilang mga pastor? Kasi alam natin, compassion goes beyond comfort. Kasi pag hinanap ko ang komportable sa aking paglilingkod, ay hindi na ako maglilingkod. Akala ba ninyo mga kapatid,
mga minamahal ko, ang paglilingkod ay habang ako'y narito. Ito, this is also, of course, this is also service to God. Pero ang mas hinahanap na service ni Lord ay hindi yung nakikita ng marami, hindi yung nasa pulpito. Yun yung panahon na kapag ka may mga tao nangangailangan and inaabot mo ng pag-ibig ng Diyos kahit hindi alam ng iba. Kaya wag mo sabihin kailangan maging pastor ka muna bago ka makapag-ministry sa iba o makapaglingkod sa iba, no? Nung makilala mo ang Diyos, you have received the pastoral spirit. Sabihin nga natin, pastoral spirit. At ano yung pastoral spirit na yon? Lahat ng pastor dapat meron ito, compassion. Amen? O pag naging Kristiyano ka na, naging born again ka na, meron ka ng pastoral instinct. Hindi mo na kailangang i-anoint dito, itawagin ni Bishop at ikaw ay patungan ng kamay at ikaw ay pastor na ngayon. Hindi po kailangan yon. Para masabi mong ikaw ay may pastoral ministry. Kapag na-receive mo ang compassionate love ng Diyos, ibig sabihin, meron ka na ngayong opportunity at magkaroon ka na dapat ng desire to spread also that compassionate love from God papunta sa iba. And that is already the pastoral ministry that we are talking about. Hindi pa pwede na mahal kita pero ayaw kong ipakita sa'yo. Hindi pwede yun. Pag may pangangailangan ka at sinabi kong mahal kita, hindi ko ibibigay sa'yo. Hindi pwede yun. Kapag may pangangailangan, unang kumagana ay ang pag-ibig. At ito'y nagdudulot ng action. Ang mga mananampalataya at nagdadala ng kaluluwa sa Diyos, hindi siya naghahanap, ay pastor, kung sino lamang ang lumapit sa akin, ay di sila lamang ang makakarinig ng salita ng Diyos. Pero pag hindi ako nilalapitan, ibig sabihin, hindi kalooban ni Lord na makakilala kay Lord John. That's not true. Ang tunay na soul winner, ikaw ang lumalapit. Kasi hindi nila alam kung saan ang direksyon. Ikaw ang magpapakita sa kanila ng liwanag at direksyon galing kay Kristo. Compassion is never accidental. It is always intentional. Amen? Kaya ka narito, bunga ka ng compassion. Lahat tayo kaya naririto. Merong mahal sa buhay, kaibigan, kaklase, katrabaho, na nag-exert ng extra effort to show his or her compassion to you. At nagbunga iyon sa pamamagitan ng paglapit mo rin kay Kristo. In the same way, you must also show that same compassion that you receive to others. Tuloy natin sa verse 3 ng John chapter 8. Sabi dito, as he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd. Ito na. Ito na yung moment. Ito na yung pressure. Kaya galing si Jesus sa Mount of Olives kasi haharap siya sa matinding sitwasyon na ito. Kasi gusto ng mga Pariseo ipahiya si Jesus sa harap ng marami. At susubukin siya sa pamamagitan ng pagdadala ng isang woman who had been caught in the act of adultery. Si Jesus, meron na siyang wisdom from the Lord. Connected na siya kay God. Nung nasa Mount of Olives pa lang siya, pinagtagumpay na siya doon. Kaya pagharap niya dito, tagumpay ang dulo. What is number 2? Religion sees projects. Compassion sees people. Ang mga Pariseo, very passionate. Passionate sila sa batas, sa righteousness, sa scriptures. Pero alam nyo, sila rin yung gustong mag-judge at isakdal yung woman who was caught in adultery. Pero I believe si Jesus mas passionate kaysa sa kanila. Pero anong ginawa ni Jesus? Iba. He moved from a compassionate heart. Passion without compassion creates Pharisees. Tingnan nyo? Kapag ang isa pong tao, sobrang passionate mag-share ng Word of God,
pero walang pag-ibig at compassion sa kanyang sinesiran, ang tawag sa kanya, Pariseyo. Kaya hindi po solusyon o hindi malaking requirement ang galing sa Biblia para maging soul winner. Iintayin ko pa, pastor, na makatapos ako ng Bible school. Iintayin ko pang ma-memorize ko kung paano magpatanggap sa Panginoon. Hindi. Kinakailangan kumikilos ka lamang sa compassionate heart ni Lord. Mahabagin ka, maawain ka sa mga tao. It is enough for you at meron kang testimony kung paano ka binago ng Diyos. Enough na yon para makawin ka ng mga tao sa paligid mo. You don't have to be very by the book na pagharap mo sa kanila, daladala mo yung iyong Biblia, tapos sasabihin mo, sinasabi sa salita ng Diyos, kayo'y mga bagsigbago na lahat kayo'y mapupunta sa impyerno pag hindi kayo nakinig sa akin. Hala. Well, it is true na kapag hindi sila tumanggap kay Lord at walang relasyon sa Diyos, they may end up in hell, but it is not the way or the purpose why we share salvation. Huwag mong gagawing panakot. Huwag mong sasabihin sa mga ini-invite mo, sumama ka sa akin sa church para ikaw ay makaalis sa impyerno. Oh? Pagdating naman niya sa church, kabanas dito, parang mas impyerno dito sa loob. Mas malamig pa sa amin. Hindi solusyon ang salvation para maligtas lang sa hell. Ang kailangan maramdaman nila, pag-ibig ng Diyos. Kasi ang totoong kukonekta sa kanila ay ang pag-ibig ni Kristo. Hindi ang galing mo sa pagpapaliwanag. Otherwise, you become a religious person only. Kasi ang tingin mo lang sa tao, ikaw ay gagamitin ng Panginoon, kaya makinig ka sa akin. No. Don't move like they are projects that we need to finish. It is God's plan and purpose that will always prevail. Ang mga Pariseyo hindi nagtanong, Lord, paano ba mare-restore tong taong to? Ano lang tinanong nila? Parurusahan natin tong tao na to sa kanyang mga kasalanan. Ang tanong sa atin ng relihiyon, kasi akala natin born again is religion. Pagiging born again, pagiging Kristiyano is a new religion. No. Jesus did not came to this world to speak or preach religion. Kasi kaya na ng mga Pariseyo ang religion. Hindi na kailangan ni Jesus bumaba sa mundong ito to preach religion. Ano ang hindi alam ng mga Pariseyo? Hindi alam ng mga Pariseyo ang tungkol sa relationship. Because being born again is an experience of receiving the Spirit of God and in turn become transformed according to His image. At pagkatapos nun, yung puso ng Diyos makukuha mo din, kaya marunong ka rin magmahal sa iba. Kaya ang tao ay nababago, ito'y dahil sa Espiritu ng Diyos na pumapasok sa Kanya. Amen? Kaya please, imagine mo, merong isang pasyente pumasok sa ospital at yung pasyente na yun ay duguan. Anong sasabihin ng ospital? Ano sasabihin ng ospital? Kaya, duguan. Nangangailangan nyo ng gamot, ng lunas, ng repair. Meron bang ospital na pag dumating ang isang may sakit at ang isang duguan, sasabihin niya, masama kang tao? Sasabihin ba ng doktor yon? Examinin ba muna ng doktor, ano ba ang pinanggalingan mo? Bakit ka naririto? Napakapangit ng ugali mo, kaya ka nagkaroon ng ganyang aksidente. Hindi ka kasi nag-iingat. Ganun ba yon? Ang doktor is nandun lang para gamutin. Kasi pag in-interview niya pa, life and death na yon. Baka mamaya, hindi na mabuhay yung tao. Jesus is the same. Hindi niya na kailangang interviewin yung babaeng nahuli sa adultery. Pinangalanan na nga siya ng mga tao. When you only see people's failures, you stop fighting for their future. Kapag ang tingin ni Jesus doon sa babae,
ay isa ng failure. Ay bakit hindi failure? Nakita nga siya huling-huli. He was or she was caught in the act of adultery. At alam po nila sa Jewish culture, kapag nahuli ka sa ganong katinding pagkakasala, ang dapat sa kanya'y mamatay sa pamamagitan ng stoning, pagbababatuhin hanggang sa mamatay. Imagine the situation of Jesus. Pero anong nakita ni Jesus? Hindi niya nakita yung failure ng tao. Ang nakita niya ay ang magandang future niya. Hindi nakita ng Diyos ang pangit mong sitwasyon noon at pangit na sitwasyon ngayon. Ang nakikita ng Diyos, wow, tong anak kong ito is destined for greatness. Dahil yun ang compassion. Ang nakikita niya ay yung magandang plano ng Diyos sa dulo. Kaya pag ako po ay may nagpapakounsel sa akin, laging advice ko, lahat yan ay sangkap para magkaroon ng magandang plano ang Diyos sa dulo. Kahit gaano kapangit ngayon ang nangyayari. Di talaga po kami magkasundo mag-asawa. Matindi po ang pinagdaanan ko, ang aking asawang lalaki, ganito, ganyan. Lagi ko lang sinasabi sa kanila sa dulo. After makapag-release ng kanilang nararamdaman, lahat yan ay sangkap sa magandang plano ng Diyos. Paano ka kumain ng adobo? Iinumin mo ba yung toyo? Tapos iinom ka ng konting suka? Kakain ka ng bawang? Tapos doon mo kakainin yung karne? Ganun ba yon? Kaya kapag tinikman mo isa-isa ang sangkap ng buhay mo, hindi talaga lahat masarap. Kailan lang sumasarap? Pagka lutong-luto na, napakuluan na, malambot na yung karne. Tapos, kaya hindi ibig sabihin, mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, luto na. Nasa proseso pa. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, niluluto pa ni Lord ang masarap na plano sa'yo. Yun ang nakita ng Diyos, ang nakita ni Jesus nung time na yon, niluluto niya pa ang magandang plano niya doon sa woman na yon. Pero ang kita na ng mga Pariseo, yung relihiyon. Ang kita ng relihiyon, yung babaeng ito'y dapat patayin kasi nagkakasala o namumuhay sa kasalanan. John chapter 8 verse 4 to 5. Ano sabi dito? Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. What do you say? Ito na. Jesus was brought on the spot. Kumbaga hinuhuli na. Pag mali ang sagot ni Jesus, actually, wala lahat ng sasabihin niya dito, ite-take out of context Ganyan po tayo minsan Nagdidesisyon tayo, out of context ang ating decision. Kaya dapat, meron tayong malawak na context. Compassion listens before it labels. Pag po may lalapit sa inyo at for example, for a piece of advice, at nalaman mo ang sitwasyon niya, ikaw ba'y meron ng judgment sa dulo? O kaya naman sinasabi mo sa isip mo, hinuhusgahan ko na ang taong ito base sa kanyang sitwasyon. Wala na itong kapag-asa. Kaya tayo nawawalan ng compassion sa tao kasi ang nakikita natin ay hindi na soul. Ang nakikita natin, label. Sa mundong ito, ang hilig mag-label ng mga tao. Amen? Le-labelan nila ang mga tao sa politika, yung mga tao sa entertainment, yung mga sikat na tao, even yung sa kumpanya. Tama po ba? Laging pag may magtatanong, tanda mo kasi si Peter. Sinong Peter? Yung maliit na maitim? Hindi tayo sanay na magtanda ng tao sa pamamagitan ng kanilang pangalan. Saan lamang? Yung si Peter, yung malaking tiyan.
Ah, si Rose. Oh, yung may anak sa pagkadalaga. Ganyan ang mga chismoso at chismosa. Kaya kapag tinanong ka at sinabi sa iyo, kilala mo ba si Rose? Kahit hindi mo siya kilala, sabihin mo, oo, yan ay yung anak ng Diyos. Kaysa sabihin mo, si Rose, yung may anak sa pagkadalaga, na iniwan ng asawa. Oo, siya nga. Bakit? Ganyan kasi ang mundo. Gusto i-label natin ang lahat. Sa pamamagitan ng ating sariling label. Anong label ng babae? Isang babaeng nangangalon niya. Marami pa. Nilelabelan ng tao, wala na yan, adik yan. Wala yan. Immoral yan, cheater yan, failure yan. Pero hindi ganyan ang tingin ng Diyos eh. Whether we like it or not, kapag kumilos ang compassion ni Lord, grabe, ang dumadaloy ay potential, hindi yung problema. Ang nakikita ay yung future, hindi yung failure. Ang nakikita is not the destruction of the person, but the grand destiny that God has prepared for him or her. Si Simon naging Peter. Mula sa fisher, naging fisher of men. Si Saul, persecutor ng Christian, naging Paul. Si Moses, na dating murderer, naging deliverer ng buong Israel. Napansin niyo ba kung nagsalita yung babae? Pansinin ninyo. Balikan natin yung verse 5. Ano sabi doon? Sino ang panay ng salita dito? Teacher. They said to Jesus, this woman must go out. Anong gusto mong gawin natin? Sabi ng salita na yan, sabi ng law of Moses, batuhin ang ganito. Yan ang parusa sa kanya. Sinong salita dito? Yung mga Pariseyo, binigyan ba nila ng chance na magsalita yung babae? To explain what is happening to her? Ganyan ang mundo. Bago ka pa makapagpaliwanag, nahusgahan ka na. Sino ditong nakaranas na siyang mahusgahan? Na hindi man lang narinig ang kanyang side of the story? Kaya marami ang lumalayo. Religion talks about sinners. Compassion talks to sinners. Nagtataka sila, bakit si Jesus, kung kani-kanino mga makasalanan lumalapit, iniimbitahan ang mga makasalanan, samantalang akong Pariseyo, hindi ako lumalapit sa mga kagaya ng mga makakasalanan upang hindi ako marumihan. Yan ang mga maraming religious people sa church. At hindi po isang compliment pag sinabihan kang napaka-religious mo naman. Being religious sometimes is, or not sometimes, most of the time, is the hindrance to have an honest relationship with God. Religious talks about being good in front of people. Ang religion, ang gagawin ng religion, gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ng iyong kabaitan, mararating mo ang piling ng Diyos. That's a religion. But that's not the way of God. Sabihin mo sa katabi mo, kailan ka huling naging topic? Nakaranas ba kayo merong umpukan doon? Kaya kayo tandaan nyo ito. Kapag po may mga birthday yan, mga lakad, sumama kayo. Bakit? Kung sinong wala, kayo may sabi niyan, hindi ako. Nasabihin ko lang naman kung sinong wala siyang pang-ulam. Pero anong sabi nyo? Kung sinong wala,
siyang pinag-uusapan. Oh, sabihin mo sa katabi mo, topic ka namin kahapon. Bakit wala ka ay? Whether we like it or not, ang sarap pag-usapan ng buhay ng may buhay. Ang tawag doon, religion. Ang tawag doon ay Holy Samarites. Pag-usapan natin ang buhay ni sister, yung nagkaroon ng problema silang mag-asawa, pero ipagpe-pray natin sila pagkatapos. Yan ang mga Holy Samarites. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw ay ganun noon. Ang sarap pag-usapan ng buhay ng may buhay. Pero please lamang, ang tawag dyan, religion. Kasi pinoportray mo, kaya ka masayang pag-usapan ng buhay ng may buhay kasi gusto mong maramdaman, mas angat ang buhay mo sa kanila. Kaya enjoy na enjoy ang mga taong pag-usapan ng buhay ng babaeng yung babaeng na caught in adultery, gustong-gusto nilang pag-usapan. Bakit? Kasi ang feeling nila, mas banal sila. The greatest act of compassion is what? Is not only preaching or talking, it is listening. You cannot heal people you refuse to hear. Ulitin ko, sa panahong ito, kailangan may makikinig. Hindi pwedeng ikaw is sabi lang ng sabi, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. No. Sa panahon ngayon, kailangan ng maraming makikinig kasi mahirap mabuhay sa mundong puno ng judgmental people. Kanyo ha, yung mga judgmental, konti na lang, magiging mental na. Tama. Kaya bago maging mentally problematic yung tao, naging judgmental muna siya. Walang nakikinig dun sa babae, lahat may opinion. Ay, ang babaeng yan ay nahuli sa ganito. Walang may concern. Napansin nyo ba, wala man lang nagtanong sa babae na yon. Hindi man lang siya pinakinggan. Ang mundo nagbibigay na sa atin ng identity kahit hindi pa alam ang buong story. Kapag hindi mo alam ang kwento ng tao, madali tayong manghusga. Pero kapag nalaman mo ang kanyang pinapagdaanan, madali tayong mahabag. John chapter 8 verse 6. They were trying to trap him into saying something they could use against him. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. Yan ang compassion. Compassion protects dignity before it provides direction. Ano daw ginawa sa verse 6? Ang ginawa ni Jesus nung tinatanong siya, anong masasabi mo? Parurusahan natin ng babaeng ito. Sumagot ba si Jesus? Nakipagtalo ba si Jesus sa mga Pariseyo? No. Ang ginawa ni Jesus, lumuhod at sumulat sa buhangin o sa alikabok. Hindi sinabi doon kung ano ang sinulat ni Jesus. Ano ibig sabihin? In order to lift the woman, kasi alam niya yung babae, lugmok na lugmok yun eh. Jesus himself bent down to reach the woman and lift her up. While ang mundo, ang ginagawa, sinisipa ang taong mukhang makasalanan at wala ng pag-asa. Sinisipa hanggang mangudngod sa lupa. Religion is doing that. Pero when Jesus came, hindi kayang abutin ng tao ang Diyos, pero through Jesus Christ, inabot niya lahat ng makasalanan. Ikaw at ako, kaya may buhay kang walang hanggan ngayon. Kasi it was Jesus who first stooped down and knelt and took us. Amen? Saan po pumapatak ang ulan? Saan nagsesettle ang ulan?
Sa bundok? Sa pinakamababa, hahanap ang ulan ng pinakamababang lugar na may ghost project. Hindi ako nakuha ng iba yata. Buti na lang. Okay. Ganyan din ang biyaya at ang grace ng Panginoon. Bumababa yan hanggang doon sa mga pinakamababang tao na hindi kayang abutin ng relihiyon. Ngunit ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, hanggang doon sa pinakamalalim at pinakamababang lugar mo, kaya kang abutin at iangat sa dati. Higit pa kaysa sa dati mong katatayuan. Hindi pinahiya ng Panginoong Hesus ang babae. Hindi niya ginawang kakatawanan yung babae. Soul winners don't shout from the mountain. They walk into people's valleys. Gusto mong mawin ang mahal mo sa buhay? Alamin mo kung ano ang valley niya. Ano ba yung valley? Ano yung lowest point niya ngayon? Gusto mong madala sa Panginoon ang kaklase mo? Alam mong meron siyang pinagdadaanan sa kanyang mental health? Go to the valley with her or him. Don't just shout from the top of the mountain and say, kailangan mo si Kristo. Kung hindi, forever ka nang mapapahamak dyan sa lugar na yan. Hindi mo magagawang maaka yun. Soul winners walk in people's valleys. Parang si Jesus. Pinuntahan niya yung babae sa pinaka-lowest of lows nito. Kung ikaw ay i-reject ng mga tao sa paligid mo, because of your history and because of what you've been through before. So kung sabihin sa iyo, may isang hindi mangiiwan sa iyo, and that is the love and compassion of Jesus for you. Iiwan ka ng mga tao sa paligid mo, kasama mo nung milyonaryo ka, pero nung nawalan at nalugi ka na sa negosyo, isa-isa ring nangangawala. Huwag kang mag-alala, may isang nag-i-stay, si Jesus. Nagkamali ka, nagkasala ka, lahat ng mga tao sa paligid mo, iniwan ka na, huwag kang mag-alala, may isang bababa sa iyo at sasamahan ka sa matinding pinagdadaanan mo, and His name is Jesus. Aakbayan ka at sasabihin sa iyo, anak, laban, kaya mo yan, narito ako, iaahon kita. Kung sa tao, conclusion na ang sitwasyon mo, kay Lord, isang chapter lang yan, may kasunod pa yan. Amen? God corrects our sin without destroying our dignity. John chapter 8 verse 7. They kept demanding an answer. So he stood up again and said, all right, but let the one who has never sinned throw the first stone. Number 3. Compassion destroys pride before it restores people. Kinorek ba ng babae sa harap ng marami kinorek ba ni Jesus yung babae sa harap ng marami? No. Look at me here. Kinorek ba ni Jesus yung babae sa harap ng marami? Sinabi ba niya, oo nga, masama nga naman ang babaeng ito. Hindi ginawa ni Jesus yun. Hindi nga siya nagsalita eh. Kasi mas mahirap gamutin ang mga self-righteous kaysa sa mga immoral. Yung palagay niya hindi na siya nagkakamali at mas mabuti siya kaysa sa katabi niya, mas mahirap yung gamutin kaysa dun sa mismong taong nagkakasala. Mas delikado yung taong alam na ang Biblia, pero hindi na siya marunong mahabag sa mga taong nangangailangan ng Biblia. Jesus did not lower God's standard. He raised everyone's self-awareness. Sometimes God cannot save the sinner until He first humbles the saint. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Kinakailangan mo na a sinner and a saint
pwede itong mangyari sa isang tao. Ano mo nang unang gagawin niya? Kailangan muna i-humble yung saint para iligtas yung sinner. When the accusers heard this, chapter 8, verse 9, tuloy natin. They slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Ano pong ibig sabihin nito? Noon daw walang nag-akusa at walang sumagot na, mas banal ako. Ako hindi na nagkakamali. Unti-unti daw umalis yung mga taong nag-aakusa doon sa babae. Nag-umpisa sa pinakamatanda. Ano ibig sabihin? The older we grow in Christ, the softer we must become. Ay baligtad minsan ng ibang Kristiyano. Habang tumatagal kay Kristo, yumayabang. Madaling manghusga ng iba. Madaling sabihin, itong sinasabi ng Biblia, yung ginagawa mo hindi biblical, kaya ikaw ay mapapahamak sa impyerno. Madaling sabihin. Pero that is not how Christianity works. Amen? May kausap ba ako dito? Bakit ang sinabi dito, mula doon sa matanda? Kasi yung matanda, marami na yung naranasan, marami na yung naging regrets, mas marami na yung alam tungkol kay Kristo at sa sarili niyang weaknesses. Dapat habang tumatanda ka, nababawasan na ang pagiging judgmental mo. Kasi ikaw mismo nanggaling sa napakaraming weaknesses. Dapat mas nagiging compassionate ka na. John chapter 8, verse 10. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" Tinanong na ni Jesus, nag-aalisa na ang mga accuser. Hindi ba wala nang iniisa na nangaakusa sa'yo? Which leads us to number 4. Compassion restores the voice that shame has stolen. Kapag ang tao po'y punong-puno ng guilt, tahimik yan. Hindi makapagsalita, hindi na nga makapanalangin, nahihiya, hindi makapaglingkod. Pero anong ginawa ni Jesus? Pinagsalitaan niya yung babae. Siyempre, naakusahan siya ng marami. Hindi siya makakasalita. Pero anong ginawa ni Jesus? He gave and restored the voice. Anong sabi niya? Sige, meron pa bang umaakusa sa'yo? Wala na. Compassion gives people the dignity back. Isinalin niya yung babae sa proseso. Hindi niya lang basta ito kinonsinti. Hindi naman kinonsinti eh. Because in John chapter 8 verse 11, sumagot na yung babae, na-restore ang voice niya. Anong sabi ng babae? "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." Kung wala na yung mga nangako sa sayo, sabi ni Jesus, ako din. Hindi ka inaakusahan. Go and sin no more. Anong ibig sabihin? Compassion does not cancel holiness. Hindi puro tanggap lang. Hindi acceptance lang ang ginawa ni Jesus. Ang sinabi ni Jesus sa kanya, hindi sinabing okay lang ang kasalanan, bahala ka na. Hindi, ang sinabi ni Jesus, I do not condemn you. I do not accuse you. Therefore, go and sin no more. May kasamang pagbabago, may kasamang pagtutuwid. Nauna ang biyaya at sumunod ang transformation. Hindi muna sumunod bago na-transform. Biyaya muna bago na-transform. Jesus never lowers the standard of holiness. He raises people until they can walk in it.
Lumuhod si Jesus, inakay yung babae para makalakad ito muli sa kanyang purpose. But religion is what is religion doing? Religion is kicking people away and saying, wala ka ng pag-asa sa buhay mo. That is not how Jesus worked. Love came first and correction came second. Sabihin nga po natin, connection before correction. Hindi pwede na correction agad na wala namang connection. May kausap po ba ako dito? Lagi dapat pantay ang truth at ang love. Jesus never loved people because they changed. People changed because they encountered the love of Jesus. Ang tinuturo ng mundo, alam niyo kung anong tinuturo ng mundo? Magbago ka muna para ikaw ay mahalin ko. Sinasabi mo yan sa asawa mo minsan, di ba? Di ko na nga huwari mahal dahil hindi naman nagbabago. Nawala na yung pag-ibig ko sa kanya. Hindi ganun. Iba ang message ng Diyos. Ang message ng Diyos ganito, I accept you. And through this compassion and grace that you receive, ito ang babago sa iyo. Kaya kapatid, ang tanong ko ito, nung umpisa ng kwento, ang daming tao. Nandun yung Pariseo, nandun yung mga Meron, nandun yung mga accuser, yung babae at si Jesus. Pero nung sa kaduluduluhan, sino na lang natira? Si Jesus na lamang at yung babae. Dahil yan ang tunay na compassion ni Kristo, nag-i-stay siya hanggang dulo. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Ang tunay na compassionate at ang tunay na soul winner, disciple maker, nag-i-stay yan hanggang dulo. Like Jesus. Ang tanong sa atin ngayon ay ganito. Alam mo ba ang calling mo? Akala natin naging born again tayo para magtuwid ng tao. Tinuwid po ako ng Lord so that I can also admonish and correct people. No. Your calling is, since you are now closely related with God through Jesus Christ, He wants you to hold other people's hands and bring them also to Christ. Hindi sinabi ng Diyos sa atin, tinawag kita, minahal kita, kaya yung mga tao sa paligid mo, ituwid mo. Ang gusto ni Lord sa atin, bring them to Christ. Because a solid encounter with Jesus transforms people. Bakit ka nag-transform? Because you encountered Him. Ang gusto ng kaaway, ang hawakan natin bato. It is easy to judge when you don't know the whole story. When you are faced with a one-sided story, it's easy to judge. It is easy to crucify people. It is easy to throw stones at people without even knowing the background of their story. But please, ibaba mo yung bato. Anong dalhin mo? Dalhin mo yung kamay mo. Go to their valleys. Take their hands and bring them back to Jesus. That is the heart of a soul winner. You don't need many scriptures.
Hindi naboborn again ng tao sa bastang sasabihin mong Biblia o bersikulo, kapitulo sa Biblia. Ang tunay na bumabago sa tao is a real and honest transformation brought about by his relationship with God and his encounter in His presence. Ikaw mismo hindi kayang bumago ng tao. Kaya ka lang nabago dahil ni Kristo. So the same message you will bring to them. Ikaw ay tulay lamang, tagapamagitan ka lamang so that they will transition from being evil, from being worldly to become being heavenly and not worldly but worldly. We need people who are compassionate nowadays. I will end with this story. There was a criminal who once was sentenced by people as the worst person in the whole country. Public enemy number 1. And people are quick to judge. He was flashed on the news. Pinakita kung gaano siya kasamang tao. Nagalit ang buong Pilipinas sa taong ito. Pero alam nyo, may isang nanatili sa kanya. Dumating siya sa punto na siya na yung, imagine, kung ikaw ang nakaranas na ikaw ang public enemy number 1, most hated person in the whole country, what would you feel? Parang pakiramdam mo, anytime may pwedeng pumatay sa'yo. Pwedeng may manakit sa'yo. Pag nakita ka, baka sunugin ang bahay mo kung pag nalaman ko saan ka nakatira. Because you are the most hated person hindi lang sa barangay, buong Pilipinas. Pero alam nyo, ang sabi niya, I was alone, and even those people na tinulungan ko, na naging blessing ako sa kanila, turned their backs away from me. I was alone in the darkest part of my life until a light has shown. And that light is the love of Jesus. Maaaring hindi kayo makarelate kasi hindi nyo naranasang maging public enemy number 1. Hindi kayo makarelate kasi marami pang nagmamahal sa inyo. Hindi kayo iniiwan ng mga tao sa paligid ninyo. Pero kapag naranasan niya, he became the most hated person. Pero nung makilala niya si Jesus, binago ni Jesus ang narrative. He became a Christian, na born again, tinanggap ang pag-ibig ni Kristo, at ngayon, namumuhay ng tahimik na naglilingkod sa Panginoon. And his testimony changes people's lives also. Siguro kilala niyo ang aking tinutukoy. I will not name his name. But he is a famous person who was once lost. But Jesus found him. At parang tayo, maraming tao sa paligid mo lost. Ang kailangan nila, si Kristo. Hindi yung magagandang payo mo, hindi yung mga bersikulo mo, hindi religion mo. Ang kailangan nila, si Kristo na nasa sayo. Ibahagi mo. As we close our eyes now, God is going to bring about a fire in you. As we sang the song earlier, let this fire not burn people away to God. Let this fire empower them to get close to God. At tatanggapin mo ito ngayong araw na ito. Meron kang pinagpe-pray, close friend, your wife, your husband, parents, children na hindi pa nakakakilala kay Lord. Probably this is the day that you will receive that fire of compassion for them,
Awang-awa ka na kasi kahit anong gawin mo, wala ka nang makitang pag-asa sa taong yon. Pero hindi mo alam, diyan pa lang nag-uumpisa ang magandang plano ng Diyos. Because what the enemy has intended for evil, God can turn it into good. As we sing this song, Every day I walk in the path of life. Your mighty hand, so Lord, is the guide of my life. thank you, Lord. Strengthen my spirit to glorify your name. Fill me with your power to serve you more. I need you, Lord. You're my heart's desire. Let this be your prayer so that you'll receive the fire. The compassionate heart is ready for you this morning. Let the fire of God declare the move of the fire of God. I have to share the fire of God in me. I need you, Lord. I need you, You're my heart's desire. Yes, nilalagay na sa iyong heart ni Lord yung tao na gusto niyang dalhin mo sa kanyang paanan. And let this fire ablaze in your life. The fire of God I cannot contain. I have to share the fire of God in. I need you, Lord. I need you, Lord. Hindi natin kaya kung wala si Lord. Makes my life a blaze. Oh, let the fire. Taas natin ang ating kamay, come on. As you receive the fire to win souls and make disciples, the fire of compassion from the Lord, the fire of God. Let the fire of God say, let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. Oh, I have to share for the last time. Ikaw lamang iparinig mo kay Lord. At the fire of God, declare the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share fire of God in me. I have to share. I have to share the fire of God in me. In the count of 5, you will receive this fire. At itong apoy na ito, kakaiba ito because this speaks of compassion of Christ. Itong apoy na ito, hindi mapapakalikan na hindi mo iaabot ang kamay mo sa mga taong nangangailangan. Ito yung kamay na re-reach out sa mga taong nasa valleys. Ito yung kamay na magbibigay liwanag sa mga taong nais kang ilapit mo sila kay Lord. Ang apoy na ito ang isang magiging liwanag sa dilim ng mga taong nasa paligid mo. Hindi ka pa nagsasalita, nakikita pa lang nila sa iyong buhay at sa iyong gawa. Nais na nilang magpatuloy at lumapit kay Kristo.
Kaya ngayon, in the count of 5, you will receive this fire of compassion, this fire in soul winning, this fire in discipleship, this fire in reaching for souls that are lost for Christ. In the count of 5, you will receive in 5, 4, 3, 2, raise your hands. 1, receive the fire of God. Receive the fire of God. Tanggapin mo ngayon yung puso mo. Bagong puso na marunong magmahal, marunong umunawa, marunong magpatawad, marunong umabot, marunong magsalita ng blessing, marunong tumingin hindi sa failure kundi sa future, marunong tumingin hindi sa kapahamakan kundi sa magandang kinabukasan. Now that spirit, that fire is being born into your hearts again. Yes, Lord, thank you for your fire. Hindi sila mapapakali na sila'y mananatiling tahimik. They will start sharing your good news. They will start ushering people towards your presence. They will start speaking of your love. And they will let every people know that Christ is our Savior. Christ is the King. He is the only God that we serve. A loving and compassionate God. Not a judgmental God. Not a God who is self-righteous, but a God who is always near and close to the broken-hearted. Salamat, Lord, sa apoy na ito. We will keep this and take this upon ourselves. Maisabuhay namin ang apoy na ito. Maibahagi namin sa ibang nangangailangan ng liwanag nyo. Salamat, Lord. Anoint their lips. Anoint their lives as they share your word and as they reflect your fire towards other people. To God be all the glory. Salamat sa tagumpay, Panginoon. Maboborn again ang aming mga mahal sa buhay. Magiging believers ni Lord ang aming mga community. Lord, ang aming bansa will be a born-again nation. Ang aming city will be a city of believers in God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. We may all be seated, please.